Thank you, Pastor Vince. Nandito na naman po tayong muli para sa ating May series na Communication and Honor para sa ating series ng ating May. Para ngayong gabi, sa week 1 natin, if you don't say it, don't expect them to feel it. No, parang kapag hindi mo sinabi, huwag kang mag-expect na mararamdaman nila yon. Last month na tinapos natin yung series about modern love is out of order. At last week, pinag-usapan natin yung the truth about relationship that people avoid. Ito yung mga iniiwasan ng mga tao, yung katotohanan, ayaw nilang makipag-confrontation, ayaw nilang pag-usapan kung ano yung problema. So, tinalakay yun natin last Thursday. So ngayong gabi, tatalakayin natin yung if you don't say it, don't expect them to feel it. Silent love is invisible love. Kumusta po ang inyong communication? Ang inyong pagkukwentuhan bilang mag-asawa? Silent communication. Para kaka-unlock lang. Kaka-unblock lang. Aray. No, yung kumusta ang inyong communication? Yung iba parang nagsisimula sila sa simpleng kumustahan, how's your day? And then maya-maya magtatalo na sila, no? Magtatalo na. Then maya-maya mapupunta na dun sa nakakabiging katahimikan, wala nang pansinan. So I hope and I pray na hindi ganun yung ating communication, kundi nag-i-enjoy kayo sa inyong communication. Some of us are like this, no? Mahal nyo naman ang partner nyo, mahal nyo ang isa't isa, kaya lang hindi nyo sinasabi. No? You assume na, alam niya na yon, dapat alam niya na yon, mag-asawa kami or partner kami, dapat alam niya na yon. Hindi ko na kailangan sabihin, no? Pinapakita ko naman, parang ganon. Sabi nga dito, what is not expressed is not experience. You may feel it inside, but if you don't hear it, they won't feel it. Iba na yung panahon ngayon eh. Naalala ko to itong topic na to habang ginagawa ko. Yung ating mga parents nung araw, hindi sila ganun ka-expressive. Sabi nga ni Sir kanina eh, yung leadership pinapakita sa paggawa. Ganun yung ating mga parents nung araw. Hindi man sila expressive nagsasabi ng mahal, pero ipinapakita naman nila sa action how they care for you. Minsan nga parang reverse psychology, di ba? Yung nadapa ka, pero dahil ingat na ingat sila sa'yo, papaluin ka pa, sinasabi ko na sa'yo na masasaktan ka eh. No? Sabi ko na sa'yo, huwag kang pupunta dun, madadapa ka. Nadapa ka na, pinapalo ka pa. No? Pero but how they express their love. Pero ngayon, yung communication kailangan may verbal na talaga sinasabi mo na dapat ngayon. So kapag hindi mo sinabi yon, kapag hindi mo in-express yun, hindi yun nila may experience. Maraming relasyon yung ganito. May love pero walang romance or lambing, no? Hari nawa sa ating mga businessman na mga kasama dito meron pa ring romance, no? Nakakatuwa yung sinabi ni Sir kanina na nag-develop sila ng culture sa tahanan. Yung children, yung kanilang mga anak, lumalaki, so iniiwasan nilang mag-gadget habang kumakain, no? It's the very good na foundation. Kasi yun yung pagkakataon sa lamesa na nagkukwentuhan kayo, nag-share kayo ng inyong mga karanasan, and then nagbibigay din ng tips at payo. So maraming mga mag-asawa, may love pero walang romance, walang lambing. May care pero walang words, no? Yung tipong pagkatapos yung kumain, bibigyan ng walang sinasabi. Magbibigyan ng tubig.
no? Walang words, may effort pero hindi naman nararamdaman, no? Parang oxymoron. Alam niyo yung oxymoron na salita? Yung magkasalungat siya. Parang ganito. Pretty boy, no? Pretty pambabae, feminine word, boy, masculine word, parang pretty boy ganon. So, magkasalungat na salita. May effort pero hindi nararamdaman. No? So, ang nangyayari, slowly, nagiging cold, nagiging distant, nagiging disconnect. Sa pagdidiscuss ko ditong relationship talk na to, hindi lang pala yung relasyon bilang mag-asawa, bilang mag-partner, yung pwede nating magawa o mapulutan ng lesson o mai-apply ito sa mag-asawa, kundi may apply din to sa kabuuan, even sa inyong trabaho, sa inyong company, even sa magkakaibigan, sa relasyon sa isa't isa upang mas mapalawak. No? Parang sa magkaibigan, parang hindi mo rin may paramdam na mahal mo siya, importante siya, kung hindi mo rin sinasabi sa kanya, di ba? So lalo pa sa mag-asawa. Healthy relationship thrive in open communication. Kapag hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikwentuhan, hindi nyo alam kung saan patungo yung inyong relasyon, ano yung magiging direction nito. Maganda yung pinag-uusapan lahat, even the positive and negative, yung boundaries, yung expectation ninyo sa isa't isa, yung needs nyo, maganda rin po na pinag-uusapan yan. Problema sa mga magpa-partner o mag-asawa, hindi nawawala ang love. No? Kundi, the real problem is, bakit hindi naririnig yung love? Hindi ine-express, hindi sinasabi yung love. No? Kami nung bago pa lang kaming mag-asawa, dahil nga kumbaga kami yung generation na sumunod doon sa mga hindi nag-i-express talaga ng damdamin, ganun din kami ng una. No, kapag matutulog na lang, walang sabihan ng I love you. Unlike ngayon, no, pagka matutulog bago matulog, nagsasabihan kami ng I love you, good night, mga ganon. O pagkatapos paggising sa umaga, yun yung devotion, sabay. Pero nung una, nung bata-bata pa kami, wala kaming ganon. That's why marami kaming misunderstanding, no? Marami kaming misunderstanding, yung salitang akala ko kasi, dinadala kami nun sa ibang meaning. Dinadala kami nun sa ibang direction. Tandaan po natin, unspoken appreciation is equals to unfelt appreciation. Unless you say that you love them or you appreciate them, they just felt taken for granted. Parang wala naman yata itong pakialam sa akin. No? Hindi naman yata niya napapansin yung aking effort. Parang ganon. Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of tongue. Yung ating bibig, our mouth, is not just for talking, it is for building or destroying. Yung sinasabi natin. Sabi nga sa James, yung dila natin, maliit lang siya pero para siyang timon. Para siyang manibela. Nadadala nito kung saan niya gustong dalhin yung ating gustong sabihin. So point number 1, love that is not expressed will be misunderstood. Kapag hindi mo ina-express yung pagmamahal mo, hindi mo sinasabi kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya na-appreciate. Tandaan natin, our spouse or our partner is not a mind reader. No? Wala silang katulad ni Professor X na may kapangyarihan bumasa ng isip. Our spouse, our wife, our partner is not a mind reader.
they can't guess, hindi nila magi-guess kung ano yung nagbabother sa atin. Halimbawa, umuwi kayo, may problema sa inyong company, hindi nyo sinasabi, hindi nyo kinikwento, tapos wala ka lang, tahimik ka lang, hindi nila alam yon. Otherwise, iba yung iisipin nila. Hindi pa tungkol sa trabaho. No? Hindi pa tungkol sa trabaho. What you appreciate or what you desire, kapag sinasarili mo lang, hindi rin nila alam yon. Relationship reality, hindi ka nagsasabi, iniisip niya wala kang pake. Hindi ka nag-a-appreciate, iniisip niya, kulang siya. Hindi ka nag-a-affirm, iniisip niya, hindi siya enough. No? Ganun yung nagiging mentality ng isa. Silence creates wrong conclusion kapag tahimik ka lang. Bilang tao, natural sa atin yung maghanap ng kasagutan or explanation because our brains are wired to make sense of the world. Lagi ito naghahanap ng explanation. When we don't have clear information about the situation or someone's behavior, gusto natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Gusto natin. Kapag hindi yan sinabi, hindi natin yan maintindihan. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na wrong conclusion. Parang text message yan eh. Nababasa nyo ba? O yung unsent message lang, no? Kahit gaano kaganda yung message, maganda yung message niya. Kahit gaano kaganda yung message, pero kung hindi mo na-send, na unsent mo lang, wala itong effect. Sayang lang. Unsent love is unfelt love. No? Parang text yan. Point number 2, assumptions destroys connection. Akala ko alam niya na eh. Akala ko gets niya na. No? So, it destroys the connection. Assumptions lead to misunderstanding. No? Akala mo maraming nagkakamali sa akala. When you don't express yourself, you might assume your partner understand or should understand. This can lead to frustration, resentment, and misunderstanding because your partner might be operating on different assumption. Tayo ganun tayo, di ba? I think babae, lalaki, meron niya akong nabasa na bakit tayong mga lalaki daw hindi tayo nagkukwento doon sa mga naging past girlfriend natin or ex natin. Sino dito yung lalaki nagkukwento sa sa kanyang spouse patungkol sa kanyang ex-girlfriend? Wow, si Boss Khalid nagkukwento siya. Ikaw na. ikaw na ang malakas ang loob. Si Cupboards, bakit? Ba't hindi mo kinikwento? Oo. Di ba naging ex mo yan? Kumusta kayo niyan? Hindi ka na magkikwento. No? Dito po, may nagkikwento? Kinikwento mo, Matt? Bakit? Ayaw mo rin ng away. Pareho tayo. Bagamat kilala niya yung naging ex, kasi dalawa lang naman sila. No, kilala niya. At kapangalan niya rin. So, pero hindi ako nagkukwento. Kasi ayaw ko rin ng gulo. Ayaw ko rin mapagalitan. No? So, assumption lead to misunderstanding. Bakit daw hindi nagkukwento yun nga? Kasi nga, pagka nagkwento daw yung lalaki dun sa ex, ano ba, ikwento yun sa asawa niya, so mag-aaway sila. Mag-aaway sila. Unlike kapag yung babae nagkikwento, parang okay lang sa lalaki. I don't know sa iba.
Ito yung isa sa mga dangerous mindset. Alam na niya yon. Gets niya na yon. Pero hindi niya alam yon. Hindi niya alam. We have to take responsibility of our feelings. Expecting your partner to feel and know something you haven't completely shared puts an unfair burden on them and sets both of you up for failure. No? So, kailangan maging responsible tayo sa ating damdamin. Sa 1 Corinthians 13 verse 1, sabi ni Apostle Pablo doon, if I speak lot of languages, but do not have love, I am only a resounding gong. Makapagsalita man daw siya ng iba't ibang wika, ibigay niya man yung kanyang buhay, pero kung wala namang pag-ibig, baliwala din. Communication matters. Expression matters. Kaya nga, kami, itong aming late na, malalaki na yung aming mga anak. Yung aming bunsong anak, graduating na sa college this August or this June. Kumbaga, balik na uli kami sa amin dalawa. Minsan niya kaming dalawa na lang talaga kasi minsan yung aming bunso, magre-request siya, pupunta sa mga kuya niya. Yung 3 lang po yung anak namin. 2 lalaki, 1 babae. Yung 2 lalaki, may kanya-kanya ng pamilya, nasa Quezon City. So eventually, minsan kaming dalawa na lang. At balik uli kami. Pero ngayon, kahit sa sasakyan, kumbaga parang yun ang aming nagiging comfort zone. Doon kami nagkukwentuhan. Kahit nasa bahay lang kami, minsan nagkukwentuhan. Pero hindi kasing intimate pag nasa sasakyan kami. No? Nagkukwentuhan kami. Ganon ka-importante. Ganon kaganda kapag ka nagkukwentuhan na kayong dalawa. Kung ano-ano yung pinag-uusapan namin. Kung minsan kung ano yung nakita namin sa sasakyan. No? May nakita kami, nakamotor. Yung pasahero niya napakalaki na parang matatabunan na yung motor, no? Parang so kung ano-ano na lang yung aming napapagkwentuhan. Pero it helps us para mas maintindihan namin yung isa't isa kasi naibibigay namin yung aming damdamin. Mas nalalaman, nadidiscover namin kung ano pala talaga yung mga gusto namin sa isa't isa. Assumptions replaces truth when communication is absent. Kapag walang communication, kapag hindi kayo nagkikwentuhan, puro nilang sasabihin ninyo o sasabihin natin na akala ko kasi. No? Inaano lang natin na parang akala natin alam niya na yon. Minsan sasabihin ng isa, mahal kita, no? Nasa isip niya, mahal niya yung kanyang partner, pero hindi naman niya sinasabi. Yung isa naman, iniisip niya, hindi siya mahal, pareho kayong may sariling version kasi hindi nga kayo nagko-communicate. Parang wifi. No? Kahit malakas yung signal, kung hindi ka naman connected, wala ka ring mararamdaman. No? Kahit gaano kalakas yung signal niya. Kahit 6G pa yan. Ilang Mbps pa yan. Kung hindi ka rin naman connected, baliwala rin. Napakahalaga ng connection sa isa't isa. Point number 3, words are the currency of love. Words are the currency of marriage. You don't just feel love, you communicate it. Kahit ang ating Panginoong Diyos, hindi niya lang ipinaramdam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. I-communicate niya ito sa atin. That's why may tinatawag na logos. The entirety of the Bible, of the message of God. At ang pinaka-expression ng Diyos ng kanyang pagmamahal ay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo.
kung paano niya in-express kung gaano niya tayo kamahal, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Imbis na tayong pagbayarin ng Diyos ng ating mga kasalanan, ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, pambayad para sa kasalanan. So that in that way, mabalik tayo sa Kanya. And then meron pang isang word sa Greek word, yung tinatawag na rema. Word logos, pangkalahatan yan, but rema is specific word para sa'yo. Parang yung word, yung logos, in-express ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Rema, kinausap kanya personally. Tinawag ka sa iyong pangalan, kinakausap kanya personally. Rema. Ganyan po. Words are the currency of love. Kapag walang words, walang affirmation. Hindi mo nasasabi, halimbawa, nagluto yung asawa mo, wow, ang sarap ng sigang. Sasabihin naman ng asawa, hindi paksiw yan, hindi yan sigang. Ang daming sabaw ng paksiw. Walang appreciation, walang validation. So kahit may love, hindi gumagalaw ang relationship, no? So pag pinatikim mo, nagluto siya, pag pinatikim ka maalat, huwag kang mahiya, sabihin mo, medyo maalat, no? Imported yata yung asin na nabili mo ngayon. Huwag kang mahiya kasi mamaya sabihin mo masarap, tapos maalat, tatakbo ka agad sa labas. Nakalimutan mo, may exit din pala doon sa kitchen. Makikita ka niya na iluluwa mo yung yung tinikman mo. Sabi sa Ephesians, only what is helpful for building others up. Your words are meant to build, lift, strengthen. Dito sa Ephesians chapter 4 verse 29, sinasabihan ni Apostle Pablo yung mga tao sa Ephesians na iwasan niyo yung mga kwentuhan na walang kwenta. Iwasan niyo yung mga kwentuhan na hindi naman nakakatulong, na puro kalokohan lang. Ibig sabihin parang yung mga tao kasi sa Ephesus, no, mahilig sila sa mga bagong idea. Hindi nila nabibuild up yung pundasyon nila patungkol sa Krisyanismo. Kaya sabi ni Apostle Pablo, iwasan niyo yung mga kwentuhan na walang kwenta. Kundi yung pagtuunan nyo ng pansin kung ano yung makakatulong para makapag-build sa inyong relationship. So your words, yung ating panalita, are meant to build, to lift, and to strengthen. Ang tawag doon ni Apostle Pablo sa mga ibang unwholesome talk. Yung mga unwholesome. Tumatalakay nga to na hindi naman makakatulong sa pagbibuild ng ating pananampalataya at hindi naman makakatulong sa pagbibuild ng ating relationship sa isa't isa. Parang money yan, parang pera yan. Hindi po yan yung nasa maleta. Nagkalat lang po yan na napicturean. No. Pero hindi po yan nasa maleta. Sabi dyan, words are exchanged to convey emotions, build connection, and demonstrate affection. Just like money is used to exchange goods and services. Katulad daw ng pera na ginagamit para sa goods and service, ganun din daw yung salita. It exchanged to convey emotions. Hindi mo maipapakita yung gaano mo sila kamahal kung hindi mo rin naman ine-express kung gaano mo sila kamahal. Hindi mo sabi na mahal ko naman yan pero tinitingnan mo lang. Minsan maganda din yung katahimikan. Mas maganda din naman minsan yung nananahimik ka lang. Depende sa konteksto at sa objectivity ng yung katahimikan. That's why silence creates insecurity. Silence doesn't mean nothing. It means
anything kapag tahimik. Kalimbawa kayo mag-asawa, hindi mo siya pansinin. Naalala ko nung kami bago pa lang mag-asawa. Minsan may mga time na dahil nga na busy po siya sa kanyang mga ginagawa, minsan hindi niya ako pinapansin. Minsan nagsasalita ako, akala ko naririnig niya ako. Yung pala dahil busy siya sa kanyang ginagawa, hindi niya ako naririnig habang nagsasalita ako. So para sa akin masakit yun, hindi ako pinapansin nito. Ano bang problema? Ano naman nagawa kong kasalanan? Iniisip ko, ano kaya ginawa akong mali? Hindi ako pinapansin nito. Ano kaya ang kasalanan ko? Yung pala, hindi lang niya talaga ako naririnig. Kaya tahimik siya. So, ang dami na tumatakbo sa isip ko, kung saan-saan nakarating, kung ano na iniisip ko na nagawa ko, yung pala, hindi niya lang pala ako narinig dahil busy siya sa kanyang ginagawa. So, silence creates insecurity. Lack of communication, no? Yung reassurance ng feelings, naglilid ito sa doubt, pagdududa, katulad ng sinabi ko kanina. Kapag nagdududa ka na, nagbubunga rin ito ng anxiety sa'yo. No? Parang nadidiminis din yung self-worth mo. Pagka tahimik lang, hindi ka pinapansin, parang, yun nga, katulad ng sinabi kanina, kung ano na iniisip ko, ano ba nagawa kong kasalanan naman? Ano naman kaya mali ko? Ano naman kaya nasabi ko? Parang ganon. Silence is not neutral. It is interpreted as kapag tahimik ka, baka galit siya. Baka may mali ako. Baka hindi na niya ako mahal. We confuse silence with meaning. In healthy connection, silence can be comfort. Diba? Halimbawa, nagagalit siya, hindi ko na kailangan sumagot pa. Kailangan ko lang manahimik. No? Tatahimik ako. That's the context. Pero kung hindi naman ganun ang konteksto at nanahimik yung isa, no, delikado yon. Nagkakaroon ng misinterpretation. Tayo, yung society natin, wired tayo, kumbaga, pinalaki tayo, in-inform tayo that silence is danger. Even sa trabaho pagka may abuse. No? Employee ka or boss ka, hindi sinasabi sa'yo yung ginagawa ng employee mo, tahimik lang sila, delikado yun. Diba? Hindi nila rinere-report sa'yo. Yung cashier mo, nagpapalusot na pala ng pera. No? Ninanakawang ka na pala, hindi sinasabi sa'yo, silence. So, delikado po yun. Sa inyong mag-asawa, ganun din. Pero, yung silence, nagko-comfort siya kapag yung konteksto nito, may problema, nakiki-empathy ka, imbis na magsalita ka pa, makapagdagdag ka pa ng sugat, no, tatahimik ka na lang. Pero sa ibang konteksto, yung pananahimik ay delikado. Kailangan sabihin. Kailangan inform. Sa Thessalonians, sinasabihan ni Apostle Pablo yung mga taga-Thessalonica to encourage one another. Sa 5:11. Pray without ceasing, encourage one another. Encouragement is not optional. It is necessary. No? Lalong-lalo sa mag-partner pa may ginagawa. No? Yung malaking bagay yung pag sinabi no, kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. No? Pero pag sinabi, ito ka na naman, papasok ka na naman dyan, parang hindi mo kilala sarili mo, alam ko na yan. Babagsak ka na naman, masakit yun, di ba? Pero pag in-encourage ka, may bago kayong business na bubuksan at sinabi sa'yo ng partner mo, kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Kita mo naman yung record mo. That encourage, that means a lot, di ba? Napapalakas nito yung loob mo.
Napapalakas niya yung loob mo. Nagiging matapang ka. Sisigi ka. Where there is no affirmation, insecurity grows. Yung simple lang na, thank you, I appreciate you, I'm proud of you, creates security and affirmation. Katulad ng sinabi ko kanina, yung encouragement na yan. Yung mga bagay na yan, nagbibigay yan ng affirmation sa atin. At kapag na-affirm yung isang tao sa kanyang damdamin, sa kanyang ginagawa, it means a lot. Especially kapag galing sa kanyang partner. Kung minsan ganito tayo, no? Hindi po yan idea. Minsan ina-assume natin, no? Sabi diyan, walang ilaw, madilim. Hindi mo pwedeng sabihin, maliwanag naman sa isip ko eh. May ilaw naman sa isip ko. Pero syempre, kailangan makita yung liwanag na yon. No? Kailangan makita yon. And point number 5, you cannot receive what you refuse to give. Hindi mo ma-receive kung ano yung ayaw mong ibigay. The very things you withhold with your partner, be it emotions, effort, understanding, or forgiveness, are the things you will likely find lacking in your own experience within that relationship. Kung hindi mo naman siya inuunawa, hindi mo naman siya sinusuportahan, hindi mo rin siya mapatawad sa konting pagkakamali, no? Sa malamang at malamang, darating yung panahon, hindi mo rin yun makukuha sa kanya. Hindi yun mag-reciprocate, no, sa'yo. Minsan gusto natin o gusto mo ma-appreciate, ma-affirm, maramdaman, pero ang tanong, ginagawa mo ba? O gusto mo ikaw lang lagi na-appreciate, ayaw mo mag-appreciate? Sa Luke, sabi ng ating Panginoong Kristo sa chapter 6, verse 38, give and it will be given to you. Ito yung sermon ng ating Panginoong Kristo sa Mount, no? Sermon on the Mount. Yung knock and the door will be open to you, give and it will be given to you. Relationship is like a mirror. Kung ano ang binibigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Sabi ng Panginoon, sa part ng sermon na yan, kung ano yung gustong-gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, gawin mo sa kapwa mo. Si Confucius binaliktad yan, ginawa niyang negative. Kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Pero sa Panginoong Kristo, positive yung diniliver niya. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, gawin mo sa kapwa mo. Kung tahimik ka, nagte-text ka lang, syempre tahimik din siya. Magse-cellphone lang din siya. Pero kung expressive ka, katulad ng sinabi ni Sir kanina, isasantabi mo na yung gadget, of course, magiging expressive din siya. Don't expect harvest when you planted nothing. Parang echo yan. Kung ano yung sigaw mo, yun din ang maririnig mo pabalik. Di ba? Mas malakas. Pastor, pastor, tor. Nagiging si pastor na, no? Guwapo. Kanya. We. Sorry. Nick. Ganun. Pogi, wag ako. So, echo. Kung ano yung isisigaw natin, yun din yung marinig natin pabalik. Yung principle ng reciprocity, relationship are not one-sided transactions. Hindi lang siya one-sided transaction.
They are dynamic exchange where what you put in open reflects what you get out. So, nire-reciprocate, ibinabalik lang sa atin. Key truth, silent love is invisible love. If you don't say it, don't expect them to feel it. What is not expressed is not experience. At bago sa ating declaration, nais ko munang batiin yung lahat ng mga nanay na nandito. Happy Mother's Day sa inyo. Patuloy pagliwanagin ng Panginoon ang inyong buhay bilang mga ilaw ng tahanan. Patuloy pa na pagpalain, bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan, kasiglahan. No? Bilang nanay, it's a 24/7 job. Pinakamahirap na trabaho and yet without pay. No? Pero nakikita ko ng mga nanay dito, mukha namang well compensated naman no? Meron silang mga pa-beauty So, purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Patuloy kayong pagpalain. Happy Mother's Day. So, let's declare this. 1, 2, 3. Sabay-sabay tayo. I declare that I will not keep love silent. I will speak life, appreciation, and truth. My words will build, not destroy. I will not assume they know. I will express what they need to hear. Because my relationship will not be sustained by hidden feelings, but by spoken love and intentional communication. In Jesus' name, amen. Thank you po and God bless.